Sige po, tayo makaupo na lahat. Ngayon po, sa Sunday na to, ay pag-uusapan po natin ang usapin ng mission. Pag sinabing mission, meron po tayong gagampanan. No? Meron po tayong lugar na panggagalingan at lugar na pupuntahan. Tama. So this morning, we will talk about the mission of Jesus Christ and the mission of the church. Paano ba tayo magiging participants ng mission ng ating Panginoon? At ano ba ang nilalaman ng mission ng Panginoon na siya rin magiging mission ng iglesia? Sa Lucas chapter 4 verse 18 to 19, ito po yung readings na ang Panginoon, ang context po nito, ang Panginoon ay nasa sinagoga. Pagkatapos, kasi ano po talaga niya yun kanyang kasanayan bilang isang Hudyo rin po. Siya po ay pumupunta sa mga sinagoga at nakikibahagi doon sa kanilang pagsamba at nangangaral din naman at nagtuturo ng kanyang mga aral. So, meron pong pagkakataon na siya po ang pinabasa ng isang bahagi ng Isaias, no, naka-scroll po ito, at binuksan niya ang bahagi ng aklat na ito at kanyang sinabi sa Isaiah 61, 1 and 2. Sabi niya, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." At pagkatapos po, iniroll uli niya yung kanyang binasa, and then sa kanya sinabi, "Today, upon your hearing, the prophecy has been fulfilled." Kung kayo po ay naandoon, at alam nyo itong prophecy na ito, ine-expect na ninyo na matagal na panahon na merong isang darating na tagapagligtas na ito yung kanyang gagawin, ano mararamdaman ninyo? Nakakalungkot lang kasi sa halip na matuwa ang mga naandoon sa sinagoga, sila po ay hindi natuwa. At kinuwestiyon niya ang Panginoon, sino ba itong nagsasabi ng ganito? Anak naman siya ni ganito at ito ang kanyang gawain. Tapos sasabihin niya, ngayong araw na ito natupad ang sinasabi ng kasulatan. And today, gusto po sana nating maranasan at mangyari na matupad ang kasulatang ito sa puso natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Dinala niyo po kami sa dakong ito. Hindi po aksidente na kami po ay nakarating sa sanktuaryo kung saan kami nagtitipon, sapagkat ito ay layunin ninyo. Kayo rin na nagtatakda ng pangyayari, nagpapahintulot ng mga kaganapan, at bilang Diyos na sovereign, kaya kami nagpapasalamat because we are in this place. Wala po kami sa ibang lugar. Nandito kami as a church, as a body of Christ. You are the head at meron po kayong lesson or principles na gusto niyo po ituro sa amin para magpatuloy po kami sa amin pong pagkatawag. Salamat po Diyos, salamat sa banal na Espiritong totoong tagapagturo na magbibigay sa aming lahat ng aral na nanggagaling sa Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, isa-isahin natin ang nilalaman ng misyon ng Panginoong Jesus. Base doon sa kanyang sinabi, "Today, this prophecy has been fulfilled in your hearing." So, ang unang bahagi po makikita natin dito, ang sabi ng Panginoon, "The Spirit of the Lord is on me." So, tatandaan po natin, whenever Jesus Christ says this, He is speaking of in the body of the flesh. Siya ay nagsasalita sa katawan, sa pagiging isang nagkatawang tao. So, ibig sabihin ay meron po siyang layunin kung bakit niya pinaglilinaw ito. So makikita po natin, ang pagmimisyon ng Panginoon, hindi po siya magmimisyon nang wala po siyang taglay-taglay na kapangyarihan. And the mission of the Lord Jesus Christ is Spirit-filled or Spirit-led mission.
Tandaan niyo po, nung siya po ay dinala sa wilderness, ang sabi doon, he was brought by the Spirit of the Lord in the wilderness. No? At nagkaroon po siya ng fasting for 40 days. At tinetempt siya ng kaaway for that days. Paulit-ulit, ang kulit. Pero because of the Spirit of the Lord brought him there, and he was led by the Spirit, siya po ay hindi natitempt. Pangalawa, tanda natin, hindi po talaga siya matutukso. Bakit? He knew his identity as the Son of God. And even more, walang access ang kaaway sa kanya because Jesus Christ has no sinful nature. Tayo, natutukso tayo kasi may access ang sin sa atin, yung ating sinful nature. But Jesus Christ, hindi. But Satan keep on tempting him. No, akala niya kasi sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus, makakalimot siya sa kanyang identity. Never that the Lord Jesus Christ will depart from His identity. Kaya sabi niya, wala kang dapat ibang sambahin kundi ang Diyos lamang. So luhaan ang Diablo because he was Spirit-led and Spirit-filled. Tanda natin, bakit? Kasi makikibahagi po tayo sa misyon ng Panginoon. Ibig sabihin, tayong makikibahagi sa misyon ng Panginoon that we will be sent out by the Lord Jesus Christ, kailangan din po ibibigay sa atin ng Panginoon ang Espiritu para tayo i-filled, para tayo i-led sa mission work. Hindi po tayo pwede mag-mission na hindi tayo pinangungunahan ng Espiritu Santo. Paano tayo pangunahan ng Espiritu Santo? Kapag si Kristo ay nasa puso natin, titira ang banal na Espiritu sa atin. Isisealed tayo ng Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin kung paano natin gagawin ang pagmimisyon. At hindi po, pag nag-mission tayo, ang accomplishment, kakanyahin natin. O, dami kong nadala sa Panginoon. Never nyo pong sasabihin yan. Wala po tayong nadadala. Nagdadala lang po tayo ng message, ng gospel. At ang Lord ang bahalang umabot doon sa nakakapakinig ng gospel. Hindi natin karapatang angkinin ang tagumpay ng misyon sapagkat ang tagumpay ng misyon ay nagawa na ng Panginoon. Tayo po'y nakikibahagi lamang po. So, ganun po yung mission ng Panginoon. Ayan, sabi niya, but in fact, I am filled with power, with the Spirit of the Lord, and with justice and might, to declare Jacob his transgression. Sa Old Testament po yan. Bakit sinabi ni Micah? No? Sabi niya, as a prophet, siya ay propeta, taglay niya ang kapangyarihan ng Diyos para sabihin kay Jacob ang mga kasalanan niya. Para sabihin sa Israel ang kanilang mga ginagawa. He has the power. Tayo din po, pag tayo filled ng Spirit, hahayaan ng Diyos na maintindihan ng mga tao kapag binanggit natin yung mensahe at gospel ng salvation, ang tao makukonvict ng kanilang kasalanan. At sila hihingi ng tawad sa Panginoon. Ano pa? Because He has anointed me, sa Luke chapter 18b. So ano pa ang mission ng Panginoon? Ang mission ng Panginoon ay Spirit-anointed mission. Anong pagkakaiba ng field at saka ng anointing? Anong pagkakaiba ng leading at anointing? Ayan. Ang anointing, ang ibig sabihin po dyan ay, ang Greek word po niyan ay, sabi dyan ay kryo. Ano? Kryo po ang sabi dyan. Na ang ibig sabihin po ng word na kryo, no, ay anoint, to anoint sa New Testament, na it is used for a ceremonial or religious context signifying the act of consecrating someone. Ibig sabihin, ibinukod ka ng Diyos para doon. Kaya nga sabi ng Panginoon, nakikilala ko ang aking mga tupa. Alam ko kung sino ang mga isinugo ko sapagkat sila ay inanoint, isinet apart ng Spirit to do mission. So hindi pala lahat ng misyon ay isinugo ng Panginoon. Mamaya makikita natin sa text, meron po akong sasabihin sa inyo mamaya text para patunayan natin ang sinasabi ko ay biblical. So sabi dyan, or something by applying oil, this anointing symbolizes being set apart for a special purpose of mission
often associated with divine appointment and empowerment. Maganda yung last part, no? Divine appointment and empowerment. So when Jesus did His mission at tayo po ay isinasama niya ngayon, kasama niya ngayon, dapat din po sa ating pagmimisyon tayo ay isinet apart ng Panginoon. Hindi po pinilit lang. Hindi po tinulak lang. Kundi talaga alam natin that God has set apart to do mission. That is anointing. Minsan ginagamit natin palagi yung anointing, pero naiintindihan ba natin ang word? Kahit aawit ka, sinasabi mo, you are anointed by the Lord to sing, nakaset apart ka to sing for His honor. Nakaset apart ka para tumugtog, nakaset apart ka para do this and do this. Yun ang ibig sabihin ng anointing. So, ibig sabihin, pag set apart tayo, binukod tayo, wala tayong ibang association kundi ang Diyos. Hindi ang sarili natin. Hindi ang honor natin. Yun ang ano ng Panginoon. And then, sabi pa po doon, paano ba ginagawa ng Panginoon ng pagmimisyon? Ayan, may dalawang, tandaan nyo, dalawa ha. Spirit-filled, Spirit-anointed mission yung ginagawa ng Panginoon. Pero paano niya ginagawa ito? Sabi rito ng John chapter 8 verse 5, sabi ng mga tao, all spoke well of Him and were amazed at the gracious words that came from His lips. Nung inaano ko po sa binabasa ko, parang ang mga tao namamangha sa pangungusap ng Panginoon. Sabi nila, saan siya kumuha ng karunungan? Hindi ordinaryo yung kanyang kapangyarihan kapag siya nagsasalita. Yung mga tao talaga namumove, no, ang kanilang ano. So, ang ginagawa ng Panginoon, this is how Jesus did His mission, no? Number 1, pinoproclaim niya ang good news to the poor. Yung proclamation of the good news to the poor. Pero sa konteksto po ng mga tao sa panahon niya, literally maraming poor ang sumasama sa kanya. Kakaunti ang mayayaman. No? Pero spiritually, ang sinasabi doon na poor ay hindi yung nasa estado ng pamumuhay, kundi yung sinasabi niya sa Matthew chapter 5, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, ipinoproclaim niya ang gospel doon sa mga kapos sa kanilang spiritual na understanding of the love of God. Pag ang isang tao ay pinapalagay sa kanyang sarili na wala na siyang pangangailangan, hindi siya aasa kanino man. Dahil alam ba natin, pati sa salvation, ginagawa ng mga tao yon. Mabuti akong tao, wala akong kaaway, nagdo-donate ako ng malalaking lupa para sa simbahan. Araw-araw ako nananalangin, sumisimba ako linggo-linggo, walang palya. Naglilista pa ako ng message ni pastor. Sa palagay nyo, yun ba ang sinasabing nasa iyo ang kingdom of God? Sabi diyan, once you understand that you can do anything for you to save and be righteous in front of God, ang feeling natin, Lord, I need you. Wala po ako talaga. Salat na salat po ako sa katurungan, salat na salat ako sa kabanalan, salat na salat ako sa katuwiran. Makasalanan po ako. And he proclaimed the gospel, the good news, na ang Diyos ay naparito para ibigay sa inyo ang buhay na walang hanggan, ang pagpapatawad at gawin kang matuwid sa paningin ng Diyos. Di ba? So he came to proclaim the good news of God. Pangalawa, he came to proclaim freedom for the prisoners. Pwedeng literal, pero hindi magagawa natin niya kapag tayo punta tayo sa bilangguan, mag-share ka ng gospel. Sa palagay nyo ba, sabi ng judge, okay, you're Christian, go out. Bubuksan na niya ang pintuan ng kulungan. Yung ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Hindi, dahil tayo nakukulong sa sarili nating katwiran. Nakukulong tayo sa sarili nating kabanalan sa pagtingin natin sa sarili. Nakukulong tayo sa pagiging makasarili.
Nakukulong tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya naparito siya para ipahayag ang paglaya. Alam niyo, sabi ng Panginoon, ang mga anak kay Kristo Jesus, ang pinalaya ng anak ay ganap na ngang malaya. Saan tayo lalaya? Palalayain tayo sa bondage of sin. Yung pagkamatay ni Kristo doon sa krus, nung sabihin niya, tetelestai, it is finished. Ang ibig sabihin po ng word na tetelestai, canceled all, paid in full. Lahat ng pagkakasala ng isang tao, kapag siya nanampalataya kay Kristo, paid in full, canceled. Malaya ka na. Hindi ka na nakakulong sa hatol ng tao, sa hatol ni Satanas, at even more sa hatol ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, I came not to judge the world, but to save the world. John chapter 3 verse 17. Di ba? And then, sabi ng Panginoon dito sabi niya, I tell you the truth, everyone who sins is a slave of sin. So, yun yung kulungan, ha? Yung sin ang kulungan natin. A slave is not permanent member of the family. Ito naman ay doon sa loob ng bahay na nagsisilbi na walang karapatan. But a son is part of the family forever. So if the son sets you free, you are truly free. Did the Lord Jesus Christ set you free? And then you are truly free. Di ba? Yun yung natapos namin seminar, natapos ng Friday, na sabi ko, dapat awitin natin, malaya, malayang, malayang, malaya. Di ba? Magandang kantahin yon. Kasi talaga tayo po ay pinalaya ng Panginoon. But sad to say, akala natin slave pa tayo. Kasi meron pa mga tali. Kaya kailangan natin ng set free. Iyon po yung ginawa namin, set free. Tatanggalin kung ano man yung sa tingin natin nakatali kung bakit di tayo nagpa-progress as a Christian, di tayo nag-grow kasi meron pang something na kailangan i-surrender natin sa Panginoon. Now, sabi dito, pangatlo, recovery of the sight of the blind. Ano ba ito ibig sabihin? Lahat ba ng sumusunod sa Panginoon bulag? Kakaunti lang naman yun. Isa si Bartimeus. Sigaw siya ng sigaw, Panginoon, pakinggan mo ko. Yan. At nakakita siya. Tapos yung isa, yung tinakpan ng putik na may laway laway ng Panginoon, putik. Tapos magwash ka doon. Pag niya, parang blurred, balik siya. Tapos balik, nakakita siya. Literally, may ganon. Pero alam niyo po ba, lahat ng tao nabubulagan dahil siya nasa kadiliman. Nasubukan niyo na bang pumunta sa isang kwarto na walang bintana, na walang ilaw, o sa kuweba, na walang access sa light. Di ba para kang bulag? Hindi mo nakikita kung ano meron dyan sa paligid mo. But once meron nagsindi ng flashlight, nagkakaroon ka ng hope, di ba? Ayun, kita na namin dadaanan namin, naranasan namin doon sa Cagayan, walang ilaw. Putik na pala nilalakaran namin, naiiwan na yung sapato yung tsinela sa ilalim ng putik. Nabi alam, sabi ni Christ, recovery of the sight. Bakit recovery? Ibig sabihin, dati nang meron talagang liwanag, nabulag lang dahil nahiwalay sa Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1? Let there be light. And Jesus said, I am the light of the world. Sabi ng John chapter 1, in Him was light, and that light is the life of all men. In Him was life, and that life is the light of all men. Di ba? Ang unang ginawa ng Diyos, liwanag. Bakit? Sapagkat para makita niya or magkakaroon na ngayon ng pagkakataon, i-separate ang dapat i-separate. Tama? Kayo po ba'y makakapag-ayos ng bahay pag walang ilaw? Yung talaga wala. Hindi, di ba? Pero pag may ilaw, ito mali, dapat dito to, dapat dito to. Di ba? So magkakaroon ng order ang life.
Yun ang gusto ng Panginoon. Recovery of the light. Magkaroon ng order ang buhay kung bakit siya naparito. Jesus said, "For I have come to this world so judgment that the blind will see." Ito maganda dito eh. "And those who see will become blind." Aray, ano ba naman ang Panginoon? Bakit ganon? Sabi niya, naparito ako sa mundo para magdala ng judgment na ang mga bulag makakita. At ang mga nakakakita, mabulag. Paano ba yun? Napakahirap na maintindihin ng Panginoon. Yung tao na nag-aakalang nakakakita, sila talaga ang bulag. At yung taong nire-recognize nila na kailangan nila ng sight, sila ang nakaka-recover ng sight. Nakaya ibig sabihin, pareho ng poor in the spirit. Ang isang tao na kapag talagang siya ay hopeless, kasi yan ang nakita ng Panginoon, walang direction ng life, andyan ang Panginoon magbibigay ng buhay. At ang buhay na yon ang liwanag sa kanyang buhay. So yan sabi ng Panginoon. And then, set the oppressed free. Sa Galatians chapter 1 sabi, Christ has truly set us free. No? Now make sure that you stay free. Sabi ni Paul, Christ has truly set you free. So make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ang sabi niya, alam niyo po, sa matandang tipan, no, meron pong pagkakataon na ibinibigay po sa mga Hudyo na may pagkakautang, nasangla ang lupa, slave sila, mga alipin na ipinanganak na alipin. Pagdating po ng 50 taon, hindi ko alam kung edad ng tao, basta every 50 years, kung paano nila kinakount yon, magkakaroon ng tinatawag na Year of Jubilee. And that in that Year of Jubilee, lahat ng lupang nakasangla, isasauli doon sa naunang may-ari. Sana may ganun dito, no? Lahat ng pagkakautang, ika-cancel. Lahat ng alipin, palalayain. Kaso yung iba, dahil 50 years old na sila, dito na lang po ako, kaya kakabitan sila ng hikaw sa ilong o kaya sa tenga. Yun po ibig sabihin ng paglalagay ng hikaw sa Old Testament. Hindi, sa ngayon, ano na lang yan? Jewelry, accessory. Hindi ko alam kung bakit pati lalaki nag-accessory. Ang dami-dami sa tenga. Yan, parang ganon, accessory. Pero yun po yung history ng paglalagay ng singsing, ng hika. So, ibig sabihin, you will remain forever slave sa family na to. Siyempre naman, 50 years na ang tanda ko na nagsisilbi sa kanila. Pero gusto ko yung una. Yung ilang babalik yung lupa. Ika-cancel ang mga utang. Kaya yung iba, mangungutang ako ng mangungutang, malapit na mag 50 years. Hindi yon, no? So, ano ibig sabihin ng Panginoon? Kasi oppression para sa kanila yon. Oppression na ikaw ay panatilihing alipin, oppression na ikaw ay patuloy na naandyan sa pagkakautang, oppression na ikaw ay patuloy na naandyan sa kung anumang mga bagay, kaya sabi niya, palalayain ko rin kayo. Dadalahin ko yung Year of Jubilee. Ibig sabihin noon, lahat ng meron tayo, spiritual death natin tatanggalin. Kung tayo may nakasangla kay Satanas, tutubusin niya tayo. Tama? At tayo bilang mga slaves ay hindi na slaves, kundi friend ko na kayo. Anak ko na kayo. At ang anak, sinasabi ng tatay ang plano. Ang kaibigan, sinasabi ang lahat ng plano ng kanyang kaibigan. Kaya ganun ang gagawin ng Lord. I-reveal niya sa atin kung ano kanyang mga plans. That is the mission of the Lord Jesus Christ. Ano ang mission ng church? Tayo ba'y church? Sino rito ang church? Tatatlo lang kayo. Ayan. Ang mission ng church, pero dapat intindihin natin kung ano ang church, no? The Greek term, ecclesia, which is formed from two Greek words meaning an assembly, or to call out, or the called out ones.
tayo ay tinawag ng Diyos. Amen. So ang pagtawag na to ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. No, the proclamation of the gospel is God's way of calling us to return to Him. God's way of calling us to have faith in Him, to trust in Him. Yun yung pagkatawag ng Diyos sa atin. So ang iglesia ay tinawag ng Diyos para saan? For what purpose? Bakit niya tayo ginawang katawan? Bakit niya tayo ginawang body of Christ? Bakit niya tayong ginawang royal priesthood? Bakit niya tayo ginawang people of God? Ang daming description about the church. Pero bakit? Para lang ba tayo every Sunday nakaupo? Hello? Tinawag tayo ng Diyos for a specific mission, which is doing the mission of Christ. Hindi tayo mapifilled ng Holy Spirit without Christ. Hindi tayo maa-anoint ng Holy Spirit o isa-set apart ng Spirit without Christ. Kaya kailangan yung gospel dumating sa atin, tanggapin natin, panampalatayanan natin ng Panginoon sapagkat doon na darating ang tinatawag na Spirit-filled led mission. Doon na rin darating ang Spirit-anointed mission ng church. Ng church, hindi ni pastor. Hindi namin nila Stagis, hindi ng mission team, ng church. Di ba? So, tayo po ay iglesia. Ephesians chapter 2, verse 1 to 22 sa Living Translation. God has put things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefits of the church. And the church is His body. It is made full and complete by Christ who fills all things everywhere with Himself. Ano ba ibig sabihin ni Paul dyan? Para ipaunawa sa iglesia ang mga ito. Una, we are the body. Christ is the head. Amen. So ibig sabihin, ang head po, pag inunawa natin, hindi lang authority, kundi sustainer. Siya ang nagsusustain ng buong katawan. Siya ang nagpo-provide ng lahat ng pangailangan ng katawan. Remember, kapag nagka-brain damage tayo, hindi na makakilos ang katawan. Tama. So, kailangan healthy lagi ang brain natin. Kailan ba magkakaroon ng defect ang Panginoon? Never. Kaya laging healthy ang dinadala sa atin ng Panginoon. And this is for the benefit of the church. No, na tayo ay panguluhan ng Panginoon at ang benepisyo ay sa iglesia, sapagkat ang iglesia ay magiging buo at kumpleto para kay Kristo. Binuo at kinumpleto ni Kristo, walang kulang sa church. At lahat tayo ay bahagi ng iglesia. Di ba naalala niyo yung message ko na stones, living stones? Tayo ay maliliit na bahagi ng stone na bumubuo sa isang spiritual temple. Every person is equally important in the church. Pare-pareho po tayong may mission. Pare-pareho tayong pangungunahan ng Espiritu. Pare-pareho tayong isa-set apart ng Spirit for the mission of Christ, and the church will do the mission of Christ. Amen? Ayan. So ano yung gagawin ng church ngayon? Ito rin, proclaim the gospel. Same lang. Ipahayag at ipakilala natin ng Panginoong Hesukristo sa mga tao. Romans chapter 1 verse 16, sabi ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles." Tandaan natin, si Martin Luther ay isang monk, priest, na talagang devoted sa kanyang pananampalataya bilang isang pari. Pero marami siyang tanong. Pagdating sa kaligtasan, pagdating sa katarungan, pagdating sa righteousness, everything, hindi niya nakikita sa mga pinapractice niya. So he began to search the scripture in Latin. Marunong siya mag-Latin. Tapos na-encounter niya ang verse na to.
For I am not the sent of the gospel, because it is a power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentile. And then kasunod niyan, the righteous shall live by faith. Oh, ganun pala, pwede pala ako maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi pala sa pamamagitan ng mga rituals na to. Hindi pala para pag nagbabayad ako, para may mananalangin sa akin, ako ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos. So he began to study the scripture, gumawa siya ng 95 theses, dinala niya doon sa mga ng Germany, sa mga cathedral sa Germany, sa Wittenberg, at doon nagsimula para mas maintindihan ng mga tao sa kanilang bansa. Itinranslate niya for 10 weeks ang Bible sa German from Latin. Antindi niya. Kaya doon nagsimula yung mga pangalang Jehovah, nang ibig sabihin naman pala ang word ay Yehovah. Because there is no sounds na J sa language ng German. Ang sounds lang ay Y, W, pero walang letter na J, ay walang letter na Y, N, W, kundi J, N, V sa ating English alphabet. Kaya wag niyo sabihin na ang pangalan ng Panginoon ay Jehovah lang at hindi Yahweh. Mali yun. Doon din galing yun sa salitang Yahweh, yung Jehovah, nung itinranslate sa German. So, and then, doon nagsimula ang Protestantism. Doon nag-start ngayon ang pagbabasa ng Scripture na ipinagbabawal ng religious sect ng panahon na yon. Hindi rin mapapakinabangan ng mga tao kasi nasa Latin. Kaya napakalaki ng naging contribution ni Martin Luther in the development of the gospel proclamation. Tayo kaya, anong contribution natin sa gospel proclamation? Accessible na ang Bible. Nasa cellphone na natin. Wala na nga tayo halos dala dito ang classic Bible na katulad ng hawak ko. Sino rito may dalang classic Bible na hawak ko? O di ba lahat tayo naka-tablet, naka-cellphone. Ayun, meron, Sister Grace. Minsan, dalahin din natin ito. Masarap itong basahin, yung nag-i-scroll ka. Madali na kasi hanapin sa Bible. Pero mag-ingat po tayo, may isang translations ngayon na omitted. Yung modern, latest NIV, wag nyo i-download. Kasi marami po daw omission doon. At kung gusto nyo malaman, kumuha kayo ng older version at i-compare nyo siya. Kung meron kayo. So, sabi niya, for the gospel is, ano sabi niyan ni Paul? Power of God to bring salvation. It is not our power. Hindi sa galing ng pag-explain natin ng gospel, kundi dahil tayo ay anointed, dahil tayo ay spirit-filled, the Holy Spirit will speak to the person to receive the power of God to bring salvation. Amen? Huwag natin ipagyabang na ang dami ko na nasira. Ano ngayon? Wag. Hindi natin yun karapatan. Wala tayong rights na sabihin, dami ko nang inakay sa Panginoon, kaya ang dami-dami dito sa church. Wag. Only kung filled ka ng Spirit, kung anointed ka ng Spirit, hindi mo sasabihin yan. Amen? All glory must be brought to God. At luluhod lang tayo sa paanan niya. Ang sa atin, proclaim the gospel. Amen? Pangalawa, teach the word of life. Turo natin salita ng Diyos. It is not enough for the person to receive the gospel. Kailangan siyang lumago. Kailangan siyang maturuan ng salita ng Diyos. Dahil in the end times, maraming magtuturong mali. Many false teachers will come. Many false prophets will come. False apostles. False pastors. Aray. Ang sakit lang, pag narinig mo, pastor, tapos pastor ka, parang dinadamay tayo ng mga kapastorang ito. May nangangaral na nasa Facebook, inuobliga ang mga tao, no, yung pera nyo, dalahin nyo sa akin. Grabe naman, pastor nyo, batuhin. Dinadamay pati ako. Ganun ba? Nakakayamot. Sorry po. Tao lang.
We have to teach the word of life. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ay turo natin. Kaya nga ako nagtuturo dito na paano interpret ang scripture. O di ba nakapag-aral na yung iba dito? It is because yun yung gusto ng Panginoon, yun yung kailangan natin. Huwag tayong magiging maling tagapagturo. Teach the word of God. Sabi ng Romans 1:16, sanctify them by the truth, your word is truth. Ang ganda ng prayer ni Paul. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Dalawa po yung naandyan eh. Word, truth. Jesus, in John chapter 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That is the truth. And sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. You will know the truth, and the truth will set you free. Kaya, pag hindi nyo matanggap ang sarili nyo, humarap kayo sa salamin, yan ang katotohanan. Tanggapin nyo na yan. Wala na kayong magagawa dyan. Huwag na kayong pumunta kay Belo. Iibahin niya ang pagkatao nyo. Marap lang ka sa salamin at sabi nyo, thank you Lord, ito ang katotohanan. Hindi na mababago. Pag natanggap na natin ang katotohanan, malaya ka na, masaya ka na. Hindi ka na i-identify ng ibang tao. Pag dinidescribe ka nila, ibang description para sa'yo. You know your own description. You know your own identity. Amen? So, hindi ka na ma-i-impluensyahan. Teach the word. Pangatlo, heal every disease and afflictions. Tawag din niya ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Sabi niya, ipanalangin niyo ang mga may sakit na sila'y gumaling. Alam niyo, yan yung nakikita natin doon sa account na, I forgot, it is in Matthew. Jesus was, naturo ko na ito eh, naglalakad sa mga libot-libot na mga bayan-bayan. Nagtuturo siya sa mga sinagoga, nangangaral ng pagliligtas ng Diyos at nagpapagaling ng mga may sakit. Pagkatapos sabi niya, napakarami ng aanihin. No? Una-muna nagkaroon siya ng compassion, kita niya yung mga tao parang kaawa-awa, naliligaw, litong-lito, parang mga tupang walang pastor na nangangalaga, kalat sila kung saan pupunta. Dahil sa kanya sinabi, daming aanihin, kulang ang manggagawa. So, trabaho at pinagagawa ng Diyos sa atin, manalangin sa mga may sakit. Ano bang sakit? Sabi rito, He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Ang gusto ko pong bigyan nyo ng pansin, sent them. Isinugo ng Panginoon. Pero sino ba ang isusugo ng Panginoon? Siyempre, yung mga tinawag niya. Kayo po ba mag-uutos na maghugas ng pinggan sa anak ng kapitbahay? Oy, kapitbahay, pakidala mo nga anak mo rito. Bakit? Paghuhugasin ko ng pinggan. Sa palagay niyo matutuwa yung kapitbahay niyo? Sa bahay nga nila, hindi mautusan. Dadalahin mo pa sa bahay niyo? Parang gano'n, no? Yung tinawag ng Panginoon, siya yung isi-send out niya. And who is that? Who is the called one? The church. Amen? And the church, Spirit-led, Spirit-filled, Spirit-anointed because of Christ. Nasa atin ang Espiritu. Kaya hindi tayo mabibigo. Bakit? Dala natin ang power, gospel, the power of God to save for salvation. So, ano ba yung kailangan nating, ano ba yung sickness ng humanity? Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ng English Standard Version,
The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Ang ibig sabihin niyan, blind. At ang prayer natin ay every sickness. Blindness is a sickness. Amen? So, natural person, ito yung mga taong namumuhay sa kanyang kasalanan. Ito yung mga taong walang pagkakilala at ayaw kilalanin ng Diyos. Kailangan natin silang i-reach out and pray for healing. Pray for, di ba sabi ng Panginoon na parito siya para ang mga bulag ay makakita. So the same power that we will brought to them because ang dala natin hindi sarili natin. Ang dala natin ay ang gospel, ang Panginoong Hesukristo. Now, ito po yung sinasabi ko sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38. And Jesus went out through all the cities and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction. Yun po yung naunang binanggit ko, tama, na ginagawa ng Panginoon. Tapos, when he saw the crowd, he had compassion for them because they were harassed. They were helpless. They were like sheep without a shepherd. Siguro hindi natin maintindihan yung sheep na walang shepherd kasi hindi natin nakikita. Pero ang Panginoon, sa community na meron siya, kitang-kita niya kung ano itsura ng mga tupang walang pastol. Kanya-kanya sila ng lakad, malalabo ang mga mata nito. Nakadepende lang sila sa boses ng pastol, hindi doon sa nakikita nila. Very dependent sila, kaunting bagay lang, matatakot na sila. Kaunting kaluskos lang, kaya dinadala sila sa stream of quiet waters kasi ang lagaslas ng tubig, kinakatakutan nila. Ganun ang sheep, ang description ng sheep. Alam niya ng Panginoon, kaya ganun na nakikita niya sa mga tao. Helpless. Walang direksyon. Sa Tagalog, litong-lito. Nakakita na ba kayo ng taong litong-lito? Pag kinakausap mo, iba ang sagot. Kamusta ka? Papunta ako bukas doon. Kinakamusta mo, direksyon ang sinasabi. Ano nangyari sa'yo? Iba ang sagot. Di ba? Yun ang nakita ng Panginoon. Tapos sabi niya, then he said to the disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest, send out laborer to his harvest. Tingnan niyo yung passage na yan. Tingnan niyo mabuti. May makikita kayo. Ano pinapakita ng Panginoon? Look what Jesus see. Feel what Jesus felt. And then you will say, Lord, I am the worker. Amen? I am. Kaya sabi niya, pray earnestly. Bakit? In prayer, magkakaroon tayo ng compassion. In prayer, magiging bukas ang mata natin sa nakikita nating kalalagayan ng mga tao. In prayer, dadalhin tayo ng Panginoon sa kanyang nararamdaman. Dadalhin tayo ng Panginoon sa kanyang nakikita. And then, makikita mo ngayon ang daming harvest. Sino ngayon ang worker? Ako. Lord, here I am. Send me. Di ba? So, yan ang mission ng church. Teach the word of God. Proclaim the gospel. Pray for healing. Wala na iba. Minsan dito lang tayo masyado sa loob ng church, pero nakakalimutan natin lumabas. Kaya ngayon, maligaya po tayo. Kasi may maligaya tayong nire-reach out. Di ba? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasi. Di ba? Ang nagkakaisa, laging sama-sama, na magkakapatid. Nasa Psalms po yan, huwag kayong mag-alala. Hindi ko po inimbento yun.
Nasa Psalms po yan ng sulat ni Haring David. So the mission of Christ, dapat ito tandaan natin. Ito po yung magiging mission. The mission of Christ is the mission of the church. One, the church must see what Jesus saw. They were harassed, helpless, like sheep without a shepherd. Nakikita nyo ba yung kapitbahay natin ganito? Ngayon bang hindi malang kung saan pupunta, naghahanap ng pupuntahan? Akala lang natin okay sila kasi maayos ang buhay nila. Pero pag tutulog sa gabi yan, doon na maraming struggle sa buhay. Kapag hinarap na nila mga problema, hindi nila alam kung paano haharapin. May pera, pero hindi kayang bayaran ng pera ang kaligayahan, ang kapayapaan. So have you seen your kapitbahay? What Jesus saw. The church must feel what Jesus felt. He had compassion on them. The church is His workers, known by Him, sent for the harvest. Sino rito ang membro ng church o kabahagi ng katawan ni Kristo? Pakitaas ang kamay. Ay, yung iba, ano kayo? So, pakitaas ang kamay. Sige, yung mataas sa kamay. O ano ngayon ang mission natin? Kabahagi ba tayo sa mission ni Christ? Ano nakikita nyo sa kapitbahay nyo? Ang gaganda ng bahay nila. Huwag kayong mag-alala. Magaganda man bahay niya. Kuwago na. Ay, sorry. Baka marinig tayo. Sabi ng hindi na baling kubo ang aking tahanan. Okay, may kasasabihan tayo na mansyon pero ang nakatira ay, ano ba yung kasabihan na yon? Mata. Sa Proverbs, diba? Hindi na de-define ng estado ng buhay ang kapayapaan. Ang kagalakan. Maraming tao, maraming pera, maraming problema. Kaya ang kakaunti ang pera, kaunti problema. Ang kakaunti ang pera, kaunti dala utang. Yung maraming pera, dami rin utang yun, milyon-milyon nga. Tinatakbuhan nga ang BIR. See? So church is His worker. The church is to proclaim the gospel, teach His word, and heal every sickness. Amen ba? Yan ang mission natin, na mission ng Panginoon. Lalakad ba tayong empty? No. We are spirit-led. We are spirit-anointed. Mag-pray lang tayong mabuti. Sabi ng Lord, pray earnestly to the Lord of the harvest. Gusto ko lang pong i-remind tayo dito sa word na to. Ito yung sinasabi ko sa kanina. Not everyone who says to me, basahin natin sabay-sabay. Pwede po ba? Hilingin ko lang. 1, 2, 3. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father, who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, cast out demons in your name, do mighty works in your name? And He will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawless. Sino rito workers of lawless? Yung hindi sent out ni Christ. Hindi niya kilala. Nangangaral pero hindi spirit-led. Nangangaral pero ni spirit-filled, anointed. Jesus never knew them. Kaya kahit sila lumalago ang kanilang parang institusyon o simbahan, hindi sila kilala ng Panginoon. Kahit tumatawag sila ng Panginoon, Panginoon, pero hindi nila tinutupad ang kalooban ng Ama to proclaim the gospel of Jesus, that under the leadership of the Holy Spirit, under the anointing of the Holy Spirit, dahil wala silang relationship kay Christ. Naliligaw ang marami. Abutin natin ang mga naliligaw na ito. At ang sabi ng Panginoon dyan, hindi dahil ginagawa mo ang preach ka ng gospel, hindi dahil nagpapalayas ka ng masamang espiritu, hindi dahil nagagawa ka ng maraming miracles,
kilala ka na ng Panginoon. Mali ba yung mga ginagawang yon? Bakit workers of lawlessness ang ginamit ng Panginoon? Kasi they are not called out. They are not sent out by the Lord Jesus Christ. Sila lang ang gumawa nun, hindi ang pag-uutos ng Panginoon. Kaya para sa atin, tandaan po natin mga kapatid, we are the church called out by the Lord Jesus Christ. No? And we are spirit-filled by the Holy Spirit, Spirit-led to do mission, and Spirit-anointed because we are set apart by the Lord to reach and bring the gospel of the kingdom of God. Preach the gospel. Teach the word of God. Pray for every sickness. So mga kapatid, bilang iglesia ng Panginoon, pray natin, buksan ng Diyos ang mata natin. Pray natin, buksan ng Panginoon ang puso natin para makita natin ang mga tao litong-lito. Walang direksyon ng buhay. At dalahan natin sila ng direction ng gospel, which is the power of God into salvation. Kaya mga kapatid, anong challenge? Ano ite-take out natin? Ako ay iglesia. I am part of the church. At ang take out ko, kabahagi ako sa mission ng Panginoon. Ano ang mission ng Panginoon? Ipangaral ang gospel, ituro ang salita ng Diyos, manalangin sa mga may sakit. Yan ang ite-take out natin. Pastor, natatakot ako, huwag kayong matakot. You are spirit-led, you are spirit-anointed. The Lord will give you words to speak. Ang Diyos ang mangungusap sa mga tao. Ang atin lang, speak out. Amen? Speak out. Yan. So, yung mga teachers, yan, mga bata, o mga anak, mayroon ako magandang balita sa inyo. Di ba? Napakaraming opportunity. Alam niyo, sa survey po ngayon, ang mga bata, napakarami ay depressed at the young age. Dahil ang demand ng social media ngayon mabigat. Ina-identify na ang mga tao ng social media. Kapag hindi mo ma-identify ang sarili mo doon, cast out ang pakiramdam mo at magdadala sa iyo ng matinding depression. Marami tayong teachers dito. Tingnan natin yung mga batang ito. Tayo na nasa workplace, tingnan natin ang mga kasama natin sa trabaho. Nasa daan. At ako po, share ko na rin po ito dito ko po tatapusin. Nilagay ako ng Panginoon sa isang situation na parang nahiya ako at humingi ako ng tawad. Sumasakay po ako ng jeep, papunta sa place kung saan magtuturo Tuesday morning. Umuulan, maambon, may 4 na batang gusgusin. Yung iba naman maayos ang suot yung dalawa. Yung dalawa maliit pa, siguro mga 5, 6, 7, 6 years old. Umupo doon sa basurahan ng jeep. Pinagtabuyan ng driver na parang nagtataboy ng aso. So parang may nararamdaman na ako pero wala akong ginagawa. Tapos hanggang sa hindi umaalis si jeep, bumaba kayo. Hindi pwede, kaya mahulog, tama naman, makaya mahulog kayo. Pero doon sa salitang mahulog, sana pinapasok ko na pala. At may mga upuan pa, at pinaupo ko na, at ako na nagbayad ng pamasahe nila. Sinabi ng Lord sa akin, pagkatakbo ng jeep, anong ginawa mo? Hindi mo ba sila nakita? At nalungkot po ako. Naiiyak yung kalooban ko, Lord, sorry po. Kasi naging bulag po ako. Yun yung gusto ng Panginoon makita natin. Para maibahagi natin ang mabuting balita. These people are helpless. Kaya ang i-take out natin, I belong to Christ. I am part of the body of Christ. The harvest is plentiful. I am the worker of Christ.
Amen ba yun? So, naniniwala ako na gagamitin tayo ng Panginoon. Just pray earnestly to the Lord. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito for the convictions na nilalagay ng banal na Espiritu sa amin. Indeed, we are led by the Spirit. The Spirit of the Lord now is in us through the Lord Jesus Christ. The Spirit of the Lord is in us to anoint us, to proclaim the gospel, to teach the Word of God, and to heal, pray and heal every sickness. Lord, open the eyes of your people today, this morning. Nalalabas po kaming bukas ang aming mga mata. Sensitive ang aming mga puso sa mga tao. Kahit magaganda sa tingin namin ang kanilang kalalagayan, they are slave to sin. Gusto niyo po silang palayain. Naparito po kayo para sila. They are blind, Panginoon. Hindi alam kung saan dadako. Walang direksyon. Gusto niyo po makakita sila. Sila'y nakabilanggo, Panginoon, sa mga galit, sama ng loob. Gusto niyo po silang lumaya. Lord, open our eyes and see these people and bring the gospel to them. Teach them the word of God and pray for their healing. I pray for these people, for your body, for your church, na maging bukas ang aming mga mata upang humayo bilang mga manggagawang isinusugo nyo upang anihin ang napakasaganang anihin. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.